Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Holy Sabbath to each and every one. Atin na muling pag-aaralan ang pamagat na separating to the world. So, samahan niyo po ako. Sabi dyan sa Christian Temperance, page 129, paragraph 2. Some will acknowledge the evil of sinful indulgence, yet will excuse themselves by saying that they cannot overcome their passions. This is a terrible admission for a Christian to make. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So dito mapapansin natin na maraming mga tao ngayon o nakakaalam sa kasamaan ng kanilang mga kasalanan, ngunit pilit nilang pinapalusot ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing hindi nila mapipigilan ang kanilang mga pagnanasa. So ito po yung mga rason ngayon ng mga Kristiyano. Mga tao na ayaw magbago. So kung alam mo ang katotohanan, ngunit ayaw mong magbago sa sarili mo, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Tandaan natin na ang Panginoon ay pag-ibig. Love does not force. Hindi pumipilit ang Diyos. Bagkus, kung tayo ay mga nag-aangkin na mga mananampalataya, kinakailangan na lumayo tayo sa lahat ng kasamaan. Sabi pa dyan na our design in this review is to cheer and refresh the true believer by showing the fulfillment of prophecy in the past wonderful work of God in calling out and separating from the world and nominal church a people who are looking for the second advent of our dear Savior. So dito, nawa ay binibigyan tayo ng pagkakataon na nais nawa nating pasiglahin at buhayin ang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagtupad sa mga hula sa nakaraang kamanghamanghang gawain ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may tungkulin na dapat gampanin. Sa ating iglesia, ang mga tao ngayon ay nagpapanggap lamang, nagiging isa lamang silang Kristiyano sa pangalan lang at sa gawa ay hindi naman talaga. Kaya namamanhik ngayon ang ating Panginoon, nagmamakaawa siya sa atin, na magpakilala po tayo sa harap ng mga tao. Ipakita po natin ang katotohanan sa ating buhay na kinakailangan kung sino man ang naghahanap or naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating tagapagligtas ay atin nawang maipakita sa ating buhay ang kanyang karakter, ang kanyang buhay sa ating habang tayo ay lumalakad dito sa mundo. The condition of being received into the Lord's family is coming out from the world, separating from all its contaminating influences. The people of God are to have no connection with idolatry in any of its forms. So ito yung kalagayan na kapag tayo ay magiging tinatanggap sa pamilya ng Panginoon, kinakailangan dito pa lang sa mundo ay atin pong simulan na ang pagpapakilala sa ating conversation, sa ating mga pananamit, sa ating mga iniisip. Kinakailangan na ang kanyang bayan ngayon sa ating panahon ay magkakaroon ng anumang kaugnayan sa Diyos at hindi sa Diyos-Diyosan. Kasi nga our God is the jealous God. Ayaw niya yung half-hearted service. Gusto niya yung full, yung wholehearted, mga kapatid. Kaya pagsikapan po natin na iwasan ang mga nakaduduming mga kasalanan dito sa mundo. Bagkus, gamitin po natin ang ating kalayaan, igiit po natin ang ating kalayaan para maipakita natin sa ating buhay ang karakter ng Panginoon. We should realize more clearly the value of the promises God has made to us and appreciate more deeply the honor He has given us. God can bestow no higher honor upon mortals than to adopt them into His family, giving them the privilege of calling Him Father. There is no degradation in becoming children of God. My people shall know my name, the Lord declares, therefore they shall know in that day that I am He that doth speak. Behold, it is I, the Lord God omnipotent, reigneth. So dapat nating mas maunawaan nang mas malinaw ang halaga ng pangako sa atin ng Diyos. At mas maunawaan natin yung lalim ng karangalan na ibinigay niya sa atin. So, bawat isa sa atin ay binibigyan ng karangalan ng Diyos. Tayong may mga katapusan o may hangganan na mga tao ay inaangkin po tayo ng Panginoon bilang kanyang pamilya. So, nawa ay magbigay tayo ng pribilehiyo sa ating buhay. Bigyan natin ng
pagkakataon ng Panginoon sa ating buhay na pumasok siya sa ating mga puso. Kasi bawat isa sa atin ay tinawag at kinakailangan na gamitin po natin ang mga bagay na ito kasi binibigyan tayo ng pribileyo ng Panginoon na tawagin siya na Ama sa langit. So, walang pagkaapi sa pagiging mga anak ng Diyos. So, kinakailangan na maipakita po natin ang katotohanan sa ating pagkaiba sa mundo. Pakita po natin ang mga good works which is glorify our Father in heaven. Dahil ang bayan ng Diyos ay makikilala ang kanyang pangalan. At kinakailangang ipahayag natin ang Panginoon, kaya't makikilala nila sa araw na iyon na ako ang magsasalita. Masdan ako nga, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay maghahari. When the mind dwells upon self, it is turned away from Christ, the source of strength and life. Hence, it is Satan's constant effort to keep the attention diverted from the Savior and thus prevent the union and communion of the soul with Christ. So, ang kaaway ngayon mga kapatid, nagsisikap siya na yung ating pag-iisip ay panatilihing nasa ating mga sarili. Kapag ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa ating mga sarili, tayo ay lumalayo at napapalayo ang ating puso kay Kristo. Na alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ang siyang pinagmumula ng lakas at buhay. So kung tayo ay nakafocus lang sa ating mga sarili, manghihina po tayo. Emotionally, physically, and spiritually. Kaya ngayon ang kaaway mga kapatid ay talagang nagsisikap siya na ilihis ang ating atensyon mula sa ating tagapagligtas. At sa gayon ay pigilin ang pagkakaisa at pakikipag-ugnayan natin kay Kristo. So huwag nawa nating pahintulutan na mangyari ito. Bagkus mag-aral pa po tayo sa mga salita niya kung papaano natin magampanan ang kanyang gawain sa atin. Sa maliliit na bagay, nawa ay maging tapat po tayo doon. Love not the world, neither the things that are in the world, says the inspired apostle. Then he adds the warning. If any man love the world, the love of the Father is not in him. It is an alarming fact that the love of the world predominates in the minds of the young. So, alam na natin ngayon na ito yung kumikilos, ito yung umiiral sa mga isipan ng ating mga young people nowadays. Kaya kinakailangan wag nating mahalin yung nasa sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan. Ito yung binibigay sa atin na palatuntunan kung sino man nagmamahal sa sanlibutang ito, ang pag-ibig ng Ama ay wala dito. Kaya inaalarma po tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ng katotohanan na kinakailangan na ubaya po natin sa Kanya ang ating tungkulin, ang ating mga gawain para marami po tayong maidadala sa paanan ng Panginoon. The daily life must be an expression of the sanctifying power of the truth and evidence that Christ is abiding in the soul by faith. Whatever is opposed to the fruits of the Spirit or to the work of God in separating His people from the world is a denial of Christ and His word are, He that denieth me before men shall be denied before the angels of God. So dito makikita natin sa araw-araw nating pamumuhay ay dapat maging magpahayag po tayo ng kabanalan, ng kapangyarihan, ng katotohanan. At patunay na si Kristo ay nananatili sa kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya. So sa ating buhay na ipapakita ba ito? Meron bang mga bunga? Anumang bagay na laban sa mga bunga ng Espiritu o sa gawain ng Diyos ay naghihiwalay sa kanyang mga tao mula sa mundo. Ay pagtanggi sa kay Kristo at ang kanyang mga salita, ang tumatanggi sa akin sa harap ng mga tao ay tatanggihin sa harap ng mga anghel ng Diyos. So nakakalungkot isipin kapag hindi natin pinakilala si Kristo sa ating buhay, sa ating character. There has never been a time when the people of God have had greater need to claim His promises than now. Let the hand of faith pass through the darkness and grasp the arm of infinite power. While we speak of the necessity of separating from sin, remember that Christ came to our world to save sinners, and that He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him. It is our privilege to believe that His blood is able to cleanse us from every spot and stain of sin. So, bawat isa sa atin ay kinakailangang makaranas sa mga naranasan ng ating Panginoon dito sa mundo. Pahintulutan ang kamay ng pananampalataya na magdaan sa dilim at hawakan ang braso ng walang hanggang kapangyarihan. So, nawa atin pong panghawakan ang pangako ng Panginoon. So, habang ating binabanggit ang kahalagahan ng paghihiwalay sa kasalanan,
Tandaan natin na si Kristo ay dumating sa ating mundo upang iligtas ang mga makasalanan. At sa kayang-kaya niyang iligtas hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa kasukdulan ng mundo, ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang ating pribilehiyo ay ang maniwala na ang kanyang dugo ay kaya na tayong linisin mula sa bawat mantsa at dungis ng kasalanan. So sa ating pag-aaral sa araw ng Sabat na ito, tunay nga na require sa atin na humiwalay sa mundong ito. Ang mga pagnanasa natin, mga hilig natin noon, kinakailangan itong mabago. At dahan-dahan na sa proseso po ang lahat. Tutulungan po tayo ng Panginoon na malinis ang ating puso, ang ating isip, at nakatuon lamang sa kanyang kapangyarihan. Dahil paalalahanan po tayo ng Panginoon sa panahon na tayo ay nangangailangan. Ipanalangin po natin, huwag po tayong magsawa. Kinakailangan po tayong mag-aral ng kanyang mga salita para ang ating pag-iisip ay ma-divert talaga sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban, upang ang ating mga gawain ay maging kalugod-lugod at sa mga huling araw ay hindi po tayo magsisisi. At kapag tayo tanggap ng tanggap sa katotohanan ito, kinakailangan din natin itong maibahagi sa mga tao. Huwag po tayong huminto until ang Panginoon ay darating, tayo ay pagpapalain sa mga napakaliit na bagay na ating gawain, maging tapat po tayo dito, pakababanalin o ito po'y magpapabanal sa atin. Muli, happy Sabat po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. God bless.